This video is going to be another stock chart analysis video, and here are the 10 stocks na pag-uusapan ko for today. So the recording date of this video is October 15. So the basis of this review are the closing prices of October 15. So kung meron kayong mga stocks na gustong mapag-usapan na hindi na-cover sa video na to, you can just comment down below at pag-uusapan ko yan sa mga susunod na mga stock chart analysis videos. So before we talk about these individual stocks, punta na muna tayo sa PSEI para sa overall market conditions. So the last time na gumawa ako ng stock chart analysis video where I talked about the PSEI last October 9. So the basis of the candle, ayan, nasa vertical line, no? So I'll just remove this para mas maging clear. So yung inaabangan nga natin na magiging move ng PSEI is that it's moving towards a downward channel na move, no, which explains these downward trend lines, itong upper part ng channel and then yung lower part ng channel. So the PSEI for the past weeks has been trying to break out from the upper part nung downward channel niya, no. So nagtry siya mag-breakout nung October 6 but failed. Nagtry siya mag-breakout nung October 8 and it failed. October 9 din, ganun din yung nangyari. And actually, kahapon, nag-breakout siya pero nag-fail. But somehow today, despite the small candle, it's already closed outside this downward channel move. And ang ina-expect ko lang naman dito is for the PSEI to make a consolidation around this area. So, since the last time na nakapag-review ako noong October 9, ayun lang talaga yung napuntahan na area ng PSEI, no, after a few days. So, yung gusto ko kasing mangyari sa PSEI as its earliest milestone, no, is to make a breakout dito sa ginagawa niyang consolidation, because if it makes a breakout here, above na siya ng MA20, no. So, that could signal na pwede siya magkaroon ng short-term uptrend. And looking at the chart sa ngayon, it could also mean na above na siya ng MA50, no, if it indeed makes the breakout before October ends. Pero, hindi pa rin tayo magiging bullish dyan because the key levels for the PSEI is itong 6223 na level. So, meron kasi tayong previous na support dyan, and nung nagka-breakdown sa area na yon, talagang dun siya dumre-diretso pababa, no? But I think since we have a swing high here sa September 19, which is the 6287 candle, I think magiging key resistance din talaga to, yung 6287. So, kita naman natin na sobrang daming price action dyan na nangyari. So, ultimately, I'd be bullish sa PSEI pag nakalagpas na siya ng 63, because that would mean nalagpasan niya na tong key levels niya sa 6223 area to 6287, and it will be above all the MAs. So, ang iniiwasan lang natin na mangyari for the PSEI is sundan niya talaga yung downward channel move, because that would mean the breakdown from 6,000 is still possible and it may reach 5,860. At pag minalas pa nga talaga at sobrang lakas, then 5,700 is probably the lowest it can go bago makahanap ng sobrang lakas na support, because I'm sure by that time, if the price reaches 5,700, sobrang undervalued na ng lahat ng mga big cap na names, no, at mga blue chips natin. So baka doon na pick upin ng mga investors or mga whales ng market natin yung mga stocks na yon. But if this area right now is already the bottom, then okay. Pero pwede tayong magkaroon ng slight bullishness, no, if indeed makalagpas siya dito sa consolidation niya. But for me, it's going to be a bullish market kapag nag-above siya ng 6.3 tapos hindi na nag-close below. So, puntahan natin yung unang stock, which is OV. So, OV, the Philodrill Corporation. So, I think I haven't reviewed this stock ever since I talked about the stock chart analysis videos, no? And the reason for that is because sobrang illiquid naman ng stock na to before. As you can see, marami siyang mga single point na prices, no? So, ilang beses ko nung napag-usapan to, if you're already a regular viewer ng channel na to, whenever a chart shows you that merong single point na price area, halimbawa itong May 26, makikita mo may 0.0079. The open, high, low, and close is just one price
That means, sa buong araw na yan, sa 5 to 6 hours ng trading, ilang transaction lang yung nangyari, kaya sa 0.0079 lang siya gumalaw. And hindi yan isolated case because halos every month, meron siyang mga ganyan, mga single point lang. So, hindi pinapansin. So, what's the reason why biglang nagka-increase ng volume at nagkaroon ng increase ng interest dito sa OV or sa Philo Drill? So, syempre, speculation, along with the other oil exploration or drilling companies na related sa mga natural resources. So, alam naman natin na last week gumalaw yung PXP as they came out with a disclosure na meron ngang mga projects, na nagkaroon na ng mga pirmahan. So, alam niyo naman yan, pagdating sa mga usapang exploration ng mga natural resources, talagang mainit yung PXP. So, of course, magpa-follow suit yung mga ibang stocks or mga ibang companies na related sa ganong sector or ganong type ng business. So, kung makikita nyo dito sa OV, before the disclosures came out, yung price niya nasa below 0.0080 lang, And then, it increased by as high as nearly 40% during this past week or this week. Pero galing dun sa peak niya na 0.0110, down na siya ng nearly 18% as it closed around 0.0091 na area. So what do I always say when it comes to stocks na relies heavily on news, on hype, on sentiment? Yung mga ganong type kasi ng stocks, talagang magkakaroon ng increased buying pressure yan because there's always room for speculation. Syempre, maraming mga traders, maraming mga investors na nag-iisip kung ano yung possibility kapag natuloy nga yung mga oil exploration na yon, mga exploration ng mga natural resources or kung ano pa man yan, which they think, of course, will result into increased revenue or increased income. So, ganyan naman lagi yung nangyayari dito sa stock market, sa Pilipinas and basically everywhere around the world. Whenever there's money to be made, a lot of people are gonna speculate. The thing is, hindi na kasi bago yung mga ganong galaw sa mga stocks, If you've been trading for years or investing for years, sobrang tagal na nung mga news na lumalabas na yan sa mga PXP, OV, OPM. And ang ending, hindi natutuloy. Kumbaga nagkakaroon ng laban bawi or atras abante sa negotiations or mga deals nila. Nagkakaroon ng mga regulations dito, regulations dyan. So, most of the traders treat it as a chupit play lang, Nakita nilang nakabili silang stock, nag-increase sila ng 20-30%, binebentahan ka agad. That's why most of the time, speculative plays, only last 3 days or at most, yung buong trading week lang na yun, tapos nagkakaroon na ng bentahan. And nakita nyo rin yan sa mga ibang stocks gaya ng TBGI, ECP. Now, kasi hanggat wala talagang nagkakaroon ng finalization, walang follow-up sa mga deals na yun or mga projects. Syempre, ano yung panghawakan ng mga investors or mga traders, Kung hindi sunod-sunod yung disclosures or hindi ganon yung confidence nila pagdating dun sa pinapalabas na mga disclosures. So, that's why you're experiencing yung mga ganitong galaw na if you're going to think about it logically, may lumabas na disclosure na magkakaroon sila ng bagong projects or bagong expansion. Yun nga, yung mga exploration. So, magtataka ka talaga na bakit bumababa yung stocks despite having a good disclosure. So, because of the reasons that I've mentioned, ayun yung nangyayari. So, if you're wondering kung bakit may mga stocks na malakas yung hype, malakas yung sentiment, on paper, ang ganda nung disclosure. So, ayun yung rason kung bakit nagkakaroon siya ng pagbaba in price despite the good sentiment. So, that's why it's very important that you know how the market works. You have a good background sa technical analysis because sa mga ganitong play, you can't rely solely on fundamental analysis kasi hindi mo pa naman sure kung ano yung magiging fundamentals ng stock kasi speculative in nature nga yung mga disclosure tas yung mga announcements. So, of course, you'll have to rely sa history ng stock na yon, sa history ng stock market and sa technicals in order for you to identify yung mga proper entry signals and proper exit signals. So, tingnan natin dito sa OV. Meron siyang high na 0.0110. So, tingnan natin kung ba't nagkaroon ng selling. So, punta tayo towards the left. So, ayun, sobrang simple lang. Hindi na tayo kailangan lumayo. Kita agad natin na merong triple top. So, ibig sabihin, resistance yan before and of course, nakita ng mga tao na merong resistance dyan and since hindi nga
ganun yung confidence ng mga experienced traders or mga experienced investors, they bought the stock and tumataas ng sobra, nagkakaroon ng liquidity, nagkakaroon ng volume. So, nagunahan sila siguro magbenta, no? Near this area. And of course, yung mga bumili near this area na akala nila magpapatuloy pa yung move, pwedeng sumabay sila dun sa bentahan kasi natakot sila nung nagkakaroon na ng selling pressure around this area because traders were already profit-taking around this area. Nagkasabay-sabay pa yung cut loss. That's why nagkaroon ng malakas na bentahan, no? So, again, isipin mo yon, if you only have a knowledge about technical analysis and how support and resistance work, then it's just simple as that. Nakakita ka ng resistance dito, nakabili ka dito sa ilalim or somewhere around the surge of the price, imposibleng hindi ka makalabas kahit man lang may 10 or 15% na gains, diba? So, kung swinerte ka na dito ka nakabili sa ilalim, near those resistances, pwede kang makalabas ng nearly 40%. Kung inantay mo yung bentahan, then nakalabas ka with 35%. Kahit dito ka bumili, no, somewhere in the middle, nung nagkakaroon na ng hype, nung malakas na sentiment, lalabas ka ng 19%, no? So, always remember na whenever you're dealing with stocks na very illiquid, stocks na nagkakaroon lang ng volume because of hype and sentiment, hindi ibig sabihin na maganda yung disclosure, no? Dire-diretso na yung pataas. Because most of the time, pag naglabas naman ng mga ganong disclosure, syempre may mga follow-ups pa yan. No? Hindi pa natin alam kung matutuloy ba yung deal na yon or magkakaroon ng biglaang change, no, sa deals nila or sa negotiation. Kaya hindi mo talaga masasabi kung magmamaterialize yung mga deals or mga projects na yon. And of course, it's going to be reflected sa chart because if people think na matutuloy yung mga deals, matutuloy yung mga negotiations na yon, then why are they selling, di ba? So, ibig sabihin, there's probably something wrong with how they see that disclosure or they think na hindi matutuloy yung mga ganong sentiment. So, of course, ngayon, since this is already established as the resistance before and nagkaroon naman ng selling, so of course, we're going to treat this as R1 already, which is the resistance 1. So, for the support, itong level na to, previous resistance yung 0.0093. And unfortunately, nagkaroon na siya ng breakdown. Pero since the prices are near somehow, we can still consider this as a support. Medyo malapit pa. Baka nagkakaroon lang ng overshoot sa ngayon. No? So, I'll treat this as S1. Tapos, yung next support niya, kitang-kita naman natin, meron kasing previous consolidation dito. So, medyo malalim na yung next na support, no? Nasa 0.0085 na talaga. So, ibig sabihin, kung hindi pa magkaroon ng another disclosure, kung hindi pa magkaroon ng another hype to incentivize traders or investors to add to their positions or may mga new market players or new market participants na papasok because of the disclosure or the sentiment, then the stock can just die down, no? And revisit yung prices niya na support. And hindi ako magugulat kung babalik siya dito ulit sa mismong consolidation area niya. So, hindi to kasama sa charts na dapat kong pag-usapan based dun sa intro. Gusto ko lang pag-usapan kasi sobrang relatable niya sa itsura ng chart ng OV and isa rin tong play na nagkaroon ng grabing sentiment because of the Konektadong Pinoy Bill becoming the Konektadong Pinoy Act, no? So, from KPB naging KPA. So, ano yung nangyari? Nag-increase yung volume because a lot of people got hyped na baka magkaroon siya ng play dahil papasok as another telco or communications operator. So, nagkaroon ng resistance dito sa 0.28. And if we're going to look towards the left, simple lang, may resistance dyan. Yung sa OV, triple top. Yung sa TBGI, double top lang. So, ayan, nagkaroon ng resistance, tapos nagkaroon ng bentahan. Tapos, as you can see, nagkakaroon siya ng support or consolidation. Ayan siya. Medyo malaki lang, naging volatile lang. And after, meron ditong area kung saan yung previous consolidation ng TBGI. So, as you can see, nag-support pa siya dito nung October 7 and then October 8. Hindi siya nagko-close. Until eventually, lumakas pa yung bentahan. So, binalikan niya na talaga yung area nearing the consolidation. So, balikan natin yung OV. So, ayun, andito yung consolidation ng OV and nagkaroon na ng selling dito. Tapos, nagkaroon na ng bentahan. So, posible na magkaroon siya ng consolidation dito. Tapos, pag hindi na patuloy yung hype, pag walang nasabing other things na makaka-improve ng situation, makaka-hype pa ng ibang investors, then
Much like TBGI, I see it probably getting the support here sa S2 until it revisits again yung consolidation. So, ayun lang, no? Kung you're trading based on speculation, sobrang hirap niyan, lalo na pag wala kang alam sa technicals because you don't know how to enter a stock, you don't know how to exit a stock properly. So, kung ayaw nyo pag-aralan yung technicals, then much better na i-avoid nyo na lang yung mga stock na illiquid. Tapos, grabe yung hype at sentiment-driven lang, no? Kasi mahirapan kayo dyan, lalo na pag hindi nyo nababantayan because any second or any minute pwede magkaroon ng bentahan. And the bad thing about this is hindi ka makakalabas ng mabilis dyan kasi sobrang daming nagsasabay-sabay ng bentahan and you will be left, no, holding the bag kapag matagal or mabagal ka magbenta. So, best to avoid stocks like these if you don't know how to do technicals. So, next up, Plus. So, for Plus, last time that I reviewed this stock, medyo matagal na, halos isang buwan na. So, September 19. So, during the time na na-review ko yung Plus, ang ginagawa niya, nagkakaroon siya ng descending triangle, no? So, ito yung support niya sa S1, may double bottom, and then here's the trend line niya. So, the upper part of the triangle. And surprisingly, nagkaroon siya ng breakout, no? Dun sa triangle niya na yon. Tapos nagkakaroon siya ng consolidation. So, I think the hype or the sentiment here was that yung sa Brazil expansion nga nila, no? So, siguro maraming sumalo thinking na it will be a good news or good situation for Plus. And ito nga, resistance to, no? During this time because meron tayong swing high noong September 17. And, okay, nagiging support yung area na to because of the swing high nitong R1. So, na-convert siya into support. Unfortunately, recently nag-announce, no? Nagkaroon ng disclosure yung Plus na ititigil daw muna nila yung operations nila sa Brazil and probably 2026 ba nila gustong i-continue. So, ang sinasabi nila for the last quarter of the year, pag-aaralan daw muna nila yung Brazilian market. So, of course, nagkaroon ng sell down and nag-gap down selling nga to and nasa below na naman siya nitong resistance natin before. So, negative sentiment, no, pagdating sa mga investors. So, ibig sabihin, itong Plus, pwede ko nang tanggalin yung R1 na resistance and just plot this consolidation here. So, I think if mag-breakout siya dito sa consolidation na to, then the next resistance to test is the upper part ng point A ng triangle niya. So, ito yan, yung R2. So, ibig sabihin, gagawin ko na tong R1. And the previous resistances here, gagawin ko ng R2 and R3. So, tatanggalin ko na tong descending triangle niya kasi labas na siya sa pattern na yon. But I'm still going to use this S1 as the support because if this makes a breakdown sa console na ginagawa niya, then wala nang ibang pwedeng puntahan, no? Kundi yung S1 na support niya for a possible triple bottom. But not sure if magso-support pa ulit yung S1 na to. The next support could possibly be S2 na area. So, gaya ng sinasabi ko lagi, pagdating dito sa Plus, mukhang mahihirapan na talaga to, no? Na ma-reach yung R2 and R3 levels with how the sentiment is doing sa stock na to. Parang ang dami nilang hindi natutuloy na plano. I'm not sure kung matutuloy yung plano nila dun sa South Africa ba or North Africa na expansion. So, of course, decreased revenue, decreased income because of the online gambling thing, no, na nangyari sa regulations. So, it will take a lot of good sentiment and good hype and good fundamentals para makabalik tong Plus above 40. So, I think what will happen here in the short term to medium term, every time magkakaroon ng rally or pagtaas, baka maging source lang siya ng selling kasi maglalaki ng profits yung mga nakakuha sa ilalim or magka-cut loss or break even siguro yung mga traders na nakakuha dito above 33 na area. Ang dami kasing sumalo nito no, during this period. Probably may mga magbe-break even pa dyan. So, sa ngayon kasi mukhang traders yung mga nakapasok dito sa stock na to. So, magiging bullish lang siguro ako pag nakalagpas ulit siya ng R2 para magkaroon ng buhay. Pero sa ngayon, wala pa eh. Lalo na at yung mga disclosures nila tas mga sentiment, puro pangit yung lumalabas. So, next stock, Meralco. So, Meralco,
last time na napag-usapan ko tong stock na to, September 12. So, sakto, no? Lagpas isang buwan at ilang araw. So, previously, yung ginagawa kasi ng Meralco, nagkakaroon lang siya ng consolidation, no? As drawn here sa chart na meron akong nilagay na box. And yung S1 support niya was actually the base of the range. Kaya ito nga yan. And yung S2 nun, meron kasi tayong previous swing low dito sa June 10 sa 517.50. So, of course, yan yung S2. And what do you notice here? Dun talaga siya nagkaroon ng bounce, no? When the price made a breakdown sa S1, no, lumabas siya dito sa box, S2 yung naging support. And then just after a few days, bumalik ulit siya dito sa loob ng consolidation. And ano yung nagiging resistance ngayon? So, ayun pa rin, yung R1 range na ginawa natin. So, basically, parang ano na to, no? Quadruple top na yung ginawa ng Meralco. Kasi hindi pa rin siya nakakalagpas sa resistance na to ngayon. So, I think wala akong babaguhin sa levels na to. I still like this area as the S1 kasi karamihan naman ng mga buyers niya andito sa area na to. And of course, yung S2 being the key area kasi dyan nagkaroon ng double bottom, no? And S3, I think, will also be a good support in the event na mabutas yung S2. At lalo na dito sa resistance levels, no, wala akong babaguhin dyan kasi kitang-kita naman natin nagre-resist talaga yung R1. And R2 is still the 52-week high. So, para sa akin, ang naging good lang dito sa Meralco, nagkaroon siya ng breakdown tas nabawi niya agad, which tells me na may buying pressure yung stock. But I think it's not enough yet to overcome yung resistance niya na to. Kasi kung malakas talaga to, dapat etong October 10 pa lang nagalaw, nag-breakout na siya dyan eh. So, clearly, there's selling pressure here. But still, if the market improves, no, I think Meralco can make a breakout dito sa R1. Mukhang market na lang din nga talaga yung inaantay nito kasi the PSEI has been down, di ba? For several weeks already. And compared to other blue chip stocks, okay nga yung Meralco kasi nakita nyo naman yung move ng PSEI pababa. Pero yung Meralco, no, consolidating lang. So, to me, that's strength. Pero, syempre, mas gusto natin na ma-confirm niya yung uptrend, no, by breaking out sa resistances niya. So, next up, TEL. So, for PLDT, last time na napag-usapan ko tong stock na to, September 17. So, the reason why I was able to plot an S1 here, so, pag nilagyan kasi natin ng horizontal line yan and let's look towards the left, makikita nyo naman na September 18, no, 2023, meron tayong previous swing low dito. Siyempre, nagplot lang tayo dyan ng line for the S1 and kitang-kita nyo naman, diba? Sinunod niya yung support area. Because during this period, nagkaroon ng support sa TEL nung September 26. Unfortunately, kung i-extend natin yung consolidation na to, pumasok ulit siya sa consolidation pero pinigilan ng trend line yung galaw ng stock. So, yung TEL kasi has been moving in a falling wedge na pattern, no, for the longest time, no, since last year pa to, August, September 2024. Tapos yung trend line niya, yan yung nagsisilbing support before. And nung nag-breakdown, syempre, what do you expect? It's going to be the resistance. And kanina nga, nagkaroon tayo ng selling, no, near end of day. Sobrang laki na naman ng volume selling ng TEL and it revisited the S1 support. And mukhang ito yung sumasalo sa kanya. Kapag nabutas tong S1, no, kita nyo naman may nakalagay na ditong S2. So, that's a key level area kasi na na-plot ko before when I talked about TEL September 17. So, para sa akin, hindi malabo na i-revisit niya yung price na yan kung magkaroon man ng heavy selling or magkaroon man ng bentahan ulit sa market, no? TEL being one of the big caps or blue chips. So, ngayon, may mga previous levels tayong nalagay sa TEL. So, I'm going to change the R1 and I'm going to place it here. Kasi para sa akin, ang nagiging consolidation niya na ito, yung area na yan, no? Since may swing high tayo dyan. And if this is R1, then of course, gagawin na nating R2, yung previous resistance na to. And this is going to be R3 naman. And this is going to be R4. So, yun lang yung inaabangan natin sa TEL, no? Ayaw na natin mag-breakdown siya sa S1 because S2 is the next key support area. So, hindi ko naman sinasabi na pag nahulog siya sa S1, automatic S2 yung punta niya. Because some investors or some traders, no, might pick up this stock in between. Sinasabi lang natin na mas mataas yung chance na
dito siya magkaroon ng support. Let's see next week kung anong gagawin ng TEL. Pero definitely dapat hindi na niya mabutas yung S1. So next up, Mega World. So for Meg, last time na napag-usapan ko tong stock na to, medyo matagal na, no? August 29. And during that time, ang nakikita ko sa short-term na galaw ng Meg ay mag-consolidate lang siya. So it was actually consolidating up until September 24. So halos isang buwan na nasa loob lang siya nitong box ng between S1 to R1. So ang nangyari, nagkaroon siya ng breakdown ng September 26 and makikita nyo may onting rally lang para pabalikin siya dun sa range na yon. Pero nung nag-breakdown ulit ng October 6, dire-diretso na, no? And na-plot natin yung S2 as the support here. So kita nyo naman may ilang days na pinipigilan ng S2. And actually, this was already a strong support area kasi tumutulong yung MA100, no, along with the S2. Kaso lang nagkaroon ng sell down kanina. Tapos kita nyo sobrang laki nung candle na yan. So from these prices, nag-drop siya ng 5%, no? So ngayon, it's nearing the S3 support, which is the high of the previous range. So, ito kasi yung consolidation before ng Meg eh. So, mukhang dito siya makakahanap ng support. At pag nabutas pa yung S3, so it can revisit any of these areas kasi ay naman yung consolidation niya eh. So, ibig sabihin, kailangan natin i-adjust yung levels ng Mega World. So, yung S2 previously, syempre magiging R1 na dapat yan. Tapos, yung S1 previously, para sa akin, R2 na to. And syempre yung mga levels dito na previous resistances niya, syempre, magiging R3 na to. Tapos, R4 and R5. But of course, yung level na to, yung 215 pataas, no? Medyo malabo nang mapuntahan niyan in the short term. With how the market is doing, tas papakitaan pa tayo ng ganitong bentahan. It will take a lot of buying pressure for Meg to reach 215, 217 na levels, no? Baka nga mahirapan na tong umabot kahit sa 2.05, no? With how the resistances are situated here. Kasi yung R1 nasa 1.97 resistance, yung R2 nasa 2.02. Meron pa tayong psych resistance sa 2. And the MA20 and MA50 are already anticipating the price rally. So, pwedeng mag-serve as resistance yan. So, definitely not looking good for Mega World because of this sell down that happened earlier today. So, dapat hindi mabutas yung S3. So, parehas pala sila ng TEL na currently at a very crucial support area. So, hindi dapat mabutas yan kasi pwede pang magkaroon ng bentahan at further drop, no? So, para ma-counteract yung selling na to, syempre, kailangan mag-above 2.02 ng Mega World sa short term. Pero baka mahirapan na siya. Unless magkaroon ng magandang galaw yung buong market or may fundamentally sound thing na lumabas sa Mega World para bawiin yung move na yan. So, next up, Bell. So, Bell Corporation, last time na napag-usapan ko to, September 19. So, if I remember correctly, the reason why this increased in price, yung DigiPlus, because of the regulations surrounding online or digital gambling, parang napag-usapan, no, ng mga executives ng company na gusto nilang mag-acquire ng physical na gambling space. So, gusto nilang gayahin yung mga ibang operators na hindi lang puro digital, no, at hindi lang small time na mga space. So, gusto nilang i-acquire yung certain assets ng Bell Corporation or probably acquire some of their shares. At dumire-diretso nga yung taas ng Bell Corporation. But unfortunately, nagkaroon ng sell down probably because hindi natuloy yung deal. So, ayun nga yung lagi kong sinasabi, no? Whenever you're dealing with stocks that have a speculative nature, sobrang crucial na yung disclosures tapos yung mga news at sentiment positive lagi or di kaya may nakikita tayong positive na move sa charts, no? To tell us na magiging maayos talaga yung galaw ng deal. Kaso hindi ata nagmaterialize, no? Kasi kung nagmaterialize yan, hindi dapat yan magkakaroon ng bentahan eh. So, basic logic or common sense lang. And I was able to plot S1 here as the support during this period noong September 19. So, previous resistance kasi yung area na yan eh. Tapos, nagkaroon nga siya ng support around this area no first week ng October. Tapos, nagkaroon ng bentahan. And, ang nangyari, hindi na siya nakakabawi. No? Hindi na siya nag-above 1.53, 1.55 na area. And ngayon, it's finding support again at the previous support sa S2.
So for me, yung S1 magiging resistance na to in the coming days kung magkaroon man ng price rally yung bell. So gagawin ko tong R1 and the previous price areas here, R2. Itong resistance niya dito sa R2, meron niyang previous resistance because of the previous support area here. So, para sa akin, magiging na siyang irrelevant since natabunan na ng mas higher na resistance. So, yung inabot kasi ng peak nito is itong 1.97 na area, no? So, yan na yung R3 para sa akin. I-retain ko lang tong R2 kasi significant area siya since this is the peak of the consolidation tapos may double top pa. So, ayun yung R1, R2, and R3. Tapos sa ngayon, yung S2, ito yung gagawin kong S1 because it's the current support area and still the bottom of the range. And yung S3, syempre gagawin ko tong S2. So, ayan siya. So, I think with how DigiPlus backed out doon sa operations nila sa Brazil and the move of Bell Corporation pupunta pababa. So, it probably tells me na yung Plus or DigiPlus parang defensive mode sila. Hindi nila tinutuloy yung mga plans nila na deals. Kaya nagkakaroon ng mga sell down sa mga stocks na affected dahil sa kanila. So, I think kaya nawala ng galaw yung Bell because hindi ata tinuloy yung plano nila na acquisition ng assets ng Bell Corporation or mag-acquire ng shares sa Bell Corporation. So, next up, ICT. So, for ICT, last time na napag-usapan ko yung stock na to, September 12. So, isang buwan at ilang araw, no? And the drawings I plotted here, yung ICT kasi during this period, 88 siya. So, the reason why I was able to type a text box here na nakalagay na possible chart pattern target is because wala na nga siyang available na resistance kasi all-time high yung stock. And we can only guess kung saan pwedeng magkaroon ng selling sa ICT. So, I was able to plot the levels ng 542.80 because galing kasi siya sa consolidation. So, I was assuming na pag nag-breakout tapos nagtuloy-tuloy at may confirmation, then the price target that it could reach from the breakout is, of course, yung box lang mismo. So, ang nangyari, nag-breakout nga yung ICT, bumalik sa ilalim, and tumaas lang din ulit. And it looks like around 543.20 nga siya nagkakaroon ng selling, no? So, probably dyan nagkaroon ng take profit areas, no? Yung nakakuha sa breakout or even who bought during this consolidation. So, ibig sabihin, pwede ko nang tanggalin to, yung possible chart pattern target kasi nagkakaroon naman ng reaction. But, I'm going to plot yung swing high niya na dito sa 560. So, ang gagawin ko na dito is syempre R1. And the possible support for this stock, previous resistance sa 520. Tapos nag-breakout siya dyan. So, of course, role reversal support na yan. So, S1. And itong previous R1, the range high, syempre gagawin ko na yung S2 as the next support. And I'm going to remove the support here sa baba. Pero ito, i-maintain ko siya. At papalitan ko lang na S3. So, these are the important support areas for ICT. Pag nag-breakdown sa S1, then pwede mo pang asahan yung S2 as the support because it's a previous resistance. And pag nag-breakdown pa yan, pwedeng maglaro lang siya ulit sa consolidation area niya. And if the sell down becomes really strong, it can revisit yung bottom part ng range sa S3. So, ngayon, sa ICT, since ATH nga, pag nag-breakout ulit siya, ano yung potential na target? If this makes a consolidation before the breakout and lalagyan lang natin ulit ng possible chart pattern target, then you can just simply put this price range here. At pwede tayong magkaroon ng selling sa 596, no? Kung maging chart pattern target nga talaga siya. And since it's nearing 600, so pwede rin na maging psychological resistance yung 600 as the next resistance, no? So, R1 yan. Then, ito, I will label it as R2. So, ayan yung mga pwedeng galawan ng ICT, no? Depende sa itatakbo ng market natin or kung magkaroon ng fundamental positive sentiment sa ICT, it can propel the stock upwards. Kung magkaroon man ng fundamental negative na issue, then here are the supports that it can revisit in the coming days or weeks. So, next up, BPI. So, BPI, last time that I reviewed this stock, mag-iisang buwan na din. So, September 17. And during this time, yung BPI was moving in a downward channel move. And during this time, hindi pa siya nagbe-breakout sa channel.
Pero the very next day, no, after the review of the stock, nagkaroon siya ng breakout. Pero na-plot ko nga dito na very important area yung 115.97 near area up until 117.95 because it's a previous support, no? May double bottom na support dito. So, of course, it's gonna act as the resistance. And as you can see, nung September 19, malapit siya doon, nagkaroon ng selling. And September 30, ganun din, nakatulong na yung MA50 as the resistance for this stock. So, hindi niya na nalagpasan yung R1 na resistance. So, of course, i-maintain ko yan na yan yung magiging resistance niya in the coming days or weeks na kailangan niyang lagpasan, no? So, ngayon, may previous support tayo dito sa S1 and may previous support sa S2. And currently, it's hovering above S2 and slightly below S1. So, I think I can still consider these areas as a support pa rin. Pero, pag nabutas yung S1 at S2, then pwede niyang puntahan itong S3 support around 101.30 na price area. So, isa pa tong BPI, no, much like your TEL and MegaWorld, currently nag-hover siya near its crucial support area na dapat hindi niya na mabutas. So, mukhang hindi naman affected yung BPI sa naging bentahan sa mga ibang mid-cap and big-cap stocks sa market natin. So, mukhang ligtas, no, yung mga banking stocks. Isa na tong BPI doon. Pero syempre, kung magkakaroon ng malakas na bentahan sa market, then you can expect na magkakaroon ng reaction dito sa BPI wherein it can revisit yung S3 na support. So ngayon, mukhang pwede ko na sigurong tanggalin yung downward channel move niya at nakalabas na siya doon. Pero ito na yung bago niyang kine-create na pattern, no? So it's creating a very large consolidation sa area na to. So posibleng pag naka-recover siya, ang makapigil lang din itong R1 na range. Or pwedeng dito lang din siya maglaro, no? Near S1 and S2. It can create a smaller consolidation inside this big consolidation. So, either way, not looking good for BPI. Kasi hindi dapat nagko-consolidate sa lower part ng range para magpakita ng bullishness. Tapos, nakaabang agad yung MA20 and MA50 to prevent the stock from going up since it's acting as a moving resistance. So, para sa akin, bullish lang siguro sa BPI pag na-reach niya yung 120 na price levels. Because I guess by that time, magkakaroon din siya ng breakout sa MA100. Tapos, above na siya sa consolidation niya dito, no? So, next stock, SCC. So, SCC, lagpas isang buwan na simula nung napag-usapan ko to. So, September 8 pa yon. And from the move that it made, nag-breakout yung SCC. Tapos, nag-create siya ng magandang consolidation around this area, no? So, okay na okay to na pag nagkakaroon ng breakout, nagkakaroon ng consolidation kasi nagbibuild siya ng bagong base, no? Kaso, ang nangyari, nagkaroon ng bentahan, no, this week. At kita nyo naman, hindi rin siya nakaligtas sa bentahan na nangyari kanina. Ang lakas nung sell down, tapos ang laki ng volume. So, halos binawi niya lang yung move, no? So, I think, nag-aabang kasi ng dividends, no? Yung mga pumasok dito sa SEC. So, ang schedule kasi ng dividends nito, meron siya ng X-date usually end of October So, ito October 28. Tapos yung sunod niya, April na. So, October na ngayon, 15, 16, wala pa rin announcement, I think. So, mukhang bukas or next week. Pero hindi na ata maantay, no, ng mga ibang pumasok na mga investors or traders kaya nagkaroon ng bentahan. So, probably investors or traders are expecting a low dividend yield or dividend percentage. Kaya galing dito sa prices sa baba, mas pinili na lang i-lock in na yung profits kaysa antayin pa yung dividends, no? Kasi from these prices sa 32.50, halos 8%, no? 9% gains na rin yun. And kung nakikita nilang may downward risk sa SEC, tapos mababa yung makukuha nilang dividend, then definitely, it's not worth it, no? Pero I'm not saying na 100% sure na mababa yung dividend na ibibigay. It's just a possible reason, no? Kung bakit nagkakaroon ng bentahan. Kasi yung mga ganitong galaw, madalas nagiging dividend capture play kasi nga malapit na yung bigayan ng dividend. So, either the sell down is occurring here because some traders and investors are expecting na mababa yung dividends or may fundamentally wrong sa SEC na it will get affected by the negative sentiment sa market. So, either way, parang may issue talaga. So, that's why it's experiencing a possible sell down. Pero, baka pag nag-announce sila ng dividend soon, tapos makita na malaki,
no, pwedeng makabawi. Tapos, yung expectations ng iba na mababa pala yung dividends, no, biglang ma-reverse at magkaroon sila ng interest ulit. So, ngayon, ang gagawin ko lang dito sa SEC, I'm going to adjust the resistance. So, nag-create kasi siya ng swing high dito sa consolidation na to eh. So, para sa akin, ito na yung R2. Tapos, gagawin kong R3, yung previous na R2 na resistance. And for the support of this stock, para sa akin, ito talaga yung strong na support niya eh. Yung bottom part ng range. Pero seeing that the MA100 is near this area, tapos mukhang nagkaroon siya ng very interesting price interaction no, around these levels. So 1, 2, 3, 4, parang 4 na beses nagkaroon ng somehow selling pressure or resistance dyan. So I could probably consider this area as a support na immediate. Pero I think kung mag-support man dito, it's because of the MA100 eh. Kaya para sa akin yung magandang structure support nito, yung bottom part ng range pa rin niya. Pero it's a possibility na makahanap pa rin siya ng support dito kasi malapit sa MA100. So ayun lang, tingnan natin no. Yung dividend yield last year or yung cash div rate niya is 7.35%. Tapos itong year, meron siyang binigay na 1.97% tapos 3.28 no nung April. So, tingnan natin kung ano yung magiging dividends nito next week. Or kung mag-announce man bukas. Kasi October 16 bukas eh. Baka sundin nila yung schedule na ginawa nila last year. So, tingnan natin kung mas mababa sa 7.35. So, ayan, nilagyan ko lang ng divs. 7.35 last year. Will the divs become lower this year, no? So, malalaman natin yan, syempre, in hindsight, kung bumaba yung divs at yun yung reason kung bakit nagkaroon ng bentahan no, during this period. So, next stock, Dito. So, the last time na napag-usapan ko yung Dito, mag-iisang buwan na rin. So, September 10. And during that time, yung price ng Dito was around 1 to 1.02 na price area. And ang na-identify ko nga na support niya, ito no, yung S1. Kasi meron tayong previous support dyan eh. And actually, for a couple of days, naging support rin nga talaga siya. September 25, September 26, September 29. Pero nung nag-breakdown nung September 30 tapos nag-close, nag-act as resistance na siya. So, of course, tatanggalin ko na yung S1 dyan and gagawin ko ng R1 to. Tapos, meron pa tayong support dito na S2. Hindi siya nag-support no, during October 7 and 8. Nag-breakdown nung 9. Tapos ngayon, nahirapan na siyang umakyat ulit doon. So, para sa akin, tatanggalin ko na tong S2, tapos lalagyan ko na lang ng horizontal line dito, pero iti-treat ko na as R1 itong buong range na to, no? Yung 0.92 to 0.97, because crucial area na yan para sa dito. And also, it looks like sinusunod talaga niya, no? Yung downward channel move niya. So, extend ko na lang yan. So, ibig sabihin, kailangan makalagpas ng dito sa downward move na ginagawa niya para magkaroon ng buhay or bullishness yung stock na to. Kasi nakaabang na yung MA20, nakaabang yung MA50, tapos may resistance range tayo sa 0.92 to 0.97. Tapos may upper part pa nung downward channel move niya. Tapos may MA100. So, ibig sabihin, 5 or 6 na resistances yung kailangan niyang i-break, no? Para magkaroon ng buhay. So, mukhang malabo. And I think the reason why nagkakaroon ng ganitong move yung dito. So, usap-usapan pa kasi na June or July, yung Summit Corporation, no? Isa sa mga shareholders nitong dito, i-increase ata nila yung position nila sa dito kasi matatanggal na si Dennis Uy, no? Dennis Uy from Davao. Not Dennis Uy from Converge kasi halos parehas yung pangalan nila, di ba? Pero alisin na ata si Dennis Uy sa picture ng dito para papasok tong Summit Corp with a higher equity share or equity percentage of the company. Pero hindi nangyayari. So, syempre, may mga investors dyan or mga traders dyan na iniisip agad na baka hindi matuloy yung deal. So, syempre, ayaw na nilang sumabay dun sa speculation na yun kung nagkakaroon ng mga delays, no? So, syempre, paunti-unting binibentahan yung dito dahil sa nangyayaring uncertainty. So, definitely not looking good for dito, no? So, ano na ba yung possible support nito? Mukhang ito na lang. Yung bottom part ng downward channel. At nasaan yung support na yun? Nasa around 0.81 to 0.82 na price area. And can even go as low as 0.80. To 0.79 no in the coming days. So October 30 hanggang dito pa yung galaw. So pwede pa siya mag-drop. So for me, I think ang kailangan gawin ng dito, malagpasan niya yung upper part ng trend line niya sa downward channel move na ginagawa niya. So dapat ito yung gawin niya. Mag-breakout na siya dyan. So pag nagawa niya yan, tas magandang volume, no?
Doon tayo pwede mag-speculate, doon tayo pwede mag-isip na baka matutuloy pa yung deal. Pero sa ngayon, sobrang speculative in nature ng galaw ng stock na to kasi fundamentally, wala siya. Sa technical analysis wise, ang pangit nung itsura ng stock. So, ibig sabihin, sentiment at hype na lang talaga yung magpapagalaw ng stock na to. At kung wala yun, wala ding mangyayari. So, if you're new to this channel and kung hindi mo pa napapanood yung mga ibang videos ko, so I talked about this sa mga previous videos ko. So, I've started a technical analysis course on how to trade the Philippine stock market, and this Friday will be the last day ng applications because the first session will start this Saturday na, no? So, if you're interested to learn the proper ways on how to do technical analysis, no, how to do market timing, how to properly enter or buy stocks, how to properly exit your stocks or sell your stocks, and to learn my trading methodology so you can apply this sa system mo, so you can learn how to trade properly. You can check the pinned comments on how you can apply for this technical analysis course. You can also click towards the left if you want to become a member of this channel to have exclusive access sa mga videos ko. You can click towards the right to watch yung mga previous videos ko talking about market psychology, trading management, and trading psychology as well. So, ayun lang. Thank you for watching this video.